Okay, mapagpalang araw kaibigan. Ito na naman po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Po. Mag-aaral tayo. Wala tayong ibang pag-aaralan kundi ang patungkol sa Ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Ayan o, nakikita nyo yan? In Christ alone. Acts 4:12. Yan ang ating paksa. Alam nyo, pagka sa Biblia, lalo na sa panahon natin ngayon, kailangan ang ipopromote natin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Hindi ka pwede mag-promote. Halimbawa, sasabihin mo, yung religion namin. Halimbawa, mayroong isang religion dyan. Ano sabi nila? Gusto mong maligtas? Umanib ka. Walang ganyan sa Biblia. Hindi. Kapag ang reliyon mo, ang pinagyayabang mo, wala yan. Panis yan. Bakit? Ipinipilit pa nila yung reliyon nila Pero yung kanilang aral, yung kanilang doktrina, puro palpak. Sila yung gumagawa ng doktrina nila. Sila yung gagawa ng tanong, sila rin yung sasagot. May mga ganyang grupo ng reliyon. Siyempre kung ano yung utak nung gumawa, yung kanilang mga magazines, yung kanilang mga writer, edit, kung ano man yung tawag nila doon. Siyempre yung utak nung tao na yon, yun ang ilalagay niya. Hindi po pwedeng ganon. Yung nakalagay sa Biblia, yan dapat. Sukat ba naman sabihin nila ewan. Mga lapastakan Nakasulat na sa Biblia, hindi pa nila pinaniniwalaan. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Yung kabila, ito 20-28 lang. Yung kabila, gagamit siya ng ibang Biblia para lang patunayan Iglesia ni Cristo. Yung iba naman, yung kabila, Iglesia ng Diyos naman. Kasi itong Iglesia ng Diyos, yun ang kanyang titulo ng kanyang iglesia. Kaya hindi siya pwedeng gumamit ng Iglesia ni Cristo na talata sa Biblia kasi yung pangalan na simbahan niya Iglesia ng Diyos. Yung isa naman, Iglesia ni Cristo, yung pangalan ng simbahan. Kaya kailangan hanapin nila yung salitang Iglesia ni Cristo. Pareho nakasulat. Pinagdidebatihan nila alin daw ang tama. Pero magtataka ka, yung mga Biblia, ginagamit nilang pareho. Kasi, halimbawa, ang hinaharap mo lang Iglesia ni Cristo, dapat yung mga Biblia may Iglesia ni Cristo, yun lang ang gagamitin mo. Kasi, pag ginamit mo yung ang meron nakalagay doon, Iglesia ng Diyos, ginagamit nila. Kasi, namumulot sila ng talata na pumapanig sa kanila. Ganin doon din sa kabila, ganon din. Ang ginagamit ng Biblia, yung merong Iglesia ng Diyos,
Yun ang gagamitin niyang Biblia. Hindi naman siya gagamit ng Biblia na iglesia ni Kristo nakalagay. Oh. Yung grupo na yan, dalawa na yan, pareho silang nagdodoktrina. Matagal ang doktrina nila yan. Ang tawagin dyan, indoctrination. Yung isa naman, mass indoctrination. Mahaba yan. Pagkatapos, nadoktrinahan na. Pareho ang palpak. Ba't ko nasabing parehong palpak? Pareho ko sila nakaka-encuentro eh. Yung gumagamit ng iglesia ni Kristo, yung gumagamit ng iglesia ng Diyos, pareho ko sila nakaka-encuentro dyan. Kaya pag kaya ko sinasabi pareho lang palpak eh. Parehong palpak. Isipin mo, doktrina. Kaya nga po, ang turo nila kasi, yung doktrina nila, yung dapat sa Biblia, isa lang ang aral. Hindi sila, aral nila eh. Kaya kapag nakaka-encuentro ko sila, nahihirapan sila. Nahihirapan sila sumagot. Kasi lahat ng aral nila, halos kabisado ko. Siyempre, dahil kabisado ko yung aral nila, kabisado ko paano ko sila lalagyan ng, nagkaharap kami nung isa. Yun mo ng iglesia ng Diyos. Sasabihin ko lang, nagmumura ba? Hindi niya pwedeng, noong una sabi nun hindi nagmumura. Anong hindi? Napapanood ko, nagmumura siya. Ikaw naman kako. Ang tanda mo na nga, nangangatwira ka pa, wala na sa lugar eh. Gaano ka na ba katagal sa simbahan mong yan para hindi mo masabi nagmumura yung leader nyo? Wala. Sasabi, nagmumura nga pero, yan. Meron daw siyang minumura. Ngayon, sino minumura niya kako? Yung kalaban niya? Oo, hindi nagmumura. Ano yan? Iglesia palamura. Lana! wala na siya mayano sa akin eh. Kasi kung hindi ko na palalawigin pa yung pangangatwiran niya. Antimano, bibirayin ko na kagad. Makakalagwa pa ba siya kay? Minsan sabi ko, sibuyas, pipino, nababasa niya sa Biblia eh. Tingnan natin. Bawal ba magbura? Yung ginagamit niya, iglesia ng Diyos, ano? Ang gamit kong ito, Diglot Bible. King James Version. Ewan ko rito kung ano yung nakalagay, ano, kung tignan ko nga muna yung gawa. 20.
Ito. Ang nakalagay pala dito, doon sa ginagamit nilang Biblia, ang dating Biblia, Iglesia ng Diyos ang nakalagay doon. Dito pala, sa King James, Iglesia ng Panginoon. Yan. Sige, yung Panginoon, gawin natin Diyos, ha. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yan. Pero nakalagay dito iglesia ng Panginoon na alisin natin yung Panginoon, gawin natin Diyos. Yan. Hindi sila pwedeng kaya ang ginagamit nila yung mayroong iglesia ng Diyos. Kasi pwede silang butasan kasi ron. Kaya ganon. Yan. Oh. Doon sa unang Korinto, wala po kasi ako ng dating Biblia Pero halos similar lang naman ng yun, ng King James Version. Dito naman sa King James Version, sa unang Korinto 6:9, o hindi baga ninyo nalalaman ng mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Huwag kayong padaya kahit ang mga mapagyapid niyang mga mananamba sa Diyos-Diyosan niyang mga mangangalon niya niyang mga nang bababae niyang mga nakikyapid sa kapwa lalaki. 10. Ang mga magnanakaw niyang mga masakim, niyang mga manlalasing, niyang mga mapagtungayaw, yan. Niyang mga malulupi gay hindi magagmamana ng kaharian ng Diyos. Ano nakalagay? Mapagtungayaw. Yung salita mapagtungayaw, palamura. Yung masama yung lumalabas ng bibig mo, mura. Pagmumura sa kapwa mo. Yun. Kaya kako, hindi ba nagmumura? Bandang uli, amin din. Yun nga po dinidepensa nila. Dapat kung aral ng Panginoon, ang dala mo, kailangan bukas ka. Dapat bukas ka sa lahat. Yun naman iglesia ni Kristo, para makita nila yon, ang kinuquote nila, yung Bibliang ginawa ni George M. Lamsa. Para makita mo yung iglesia ni Kristo o Church of Christ, yun ang babasahin mo, yung kay Lamsa. Yun lang yung kinukuha nila, yung Gawa 20:28, George M. Lamsa translation. Nakalagay kasi doon, Iglesia ni Cristo. Sa Tagalog, o Church of Christ sa English. Ganon po sila. Pero yung doktrina nila, pareho silang palpak. Bakit? Napag-ahalata Yung isa, yung gumagamit ng iglesia ng Diyos, si Jesus sa kanila Diyos. Yung gumagamit naman ng George Lamsa M. Translation, Iglesia ni Cristo, si Kristo naman sa kanila ay tao. Nagsimula lang nang ipinanganak ni Maria. Magkaiba pa rin yan, doktrina nila yan. Yung isa, doktrina niya, tao si Jesus, hindi Diyos kailanman. Yung isa naman, Diyos si Jesus.
Pero nagdodoktrina sila ng mga tao. Yun nga lang, ang sinasabi ko po, palpak ang kanilang doktrina. Dapat yun talagang nasa Biblia ang gagamitin mo. Huwag kang gagamit ng... Pag binasa mo, huwag mo ipapasok yung aral mo. Yan ang mahirap po dyan eh. Kaya dyan sila nauuli. Kailangan lahat nasa Biblia. Biblia lang, kaya nga Biblia binabasa natin eh. Pareho silang bumabasa, kanya lang. Sabi ko nga po sa inyo, yung iba, yung Iglesia ni Cristo, yung ang dating Biblia, yun ang ginagamit nila. Yung Iglesia ni Cristo naman, lahat ng Biblia ginagamit. Pero pag pinag-uusapan, Iglesia ni Cristo, exclusively George M. Lamsa translation. Pero hindi nila lahat ginagamit yun eh. Bakit? Ito kasi sa George Lamsa, sa Roma 9:5, sinabi ni George Lamsa, si Jesus ay Diyos. Oh, paano kayo yan? Sipin nyo? Si Jesus hindi Diyos kailanman. Iglesia ni Cristo, George Lamsa translation ang gagamitin. Pero yung George Lamsa translation, pag basahin mo yung Roma 9:5, si Jesus ay Diyos, sabi ni George Lamsa. O, paano ngayon yan? Kaya sila, para silang para sila. Kaya ako pagka nakatapat ko yon, ang bubuklatin ko sa kanila yung George Lamsa. Wala na silang magagawa eh. Nakasulat. Oh. Paano sila aabante sa akin? Hindi naman sa pagmamayabang po, biyaya ng Diyos. Walang nakakaano sa akin sa kanila eh. Bakit? Eh, yung kanila mga Biblia ginagamit, yun din ang ginagamit ko eh. Oh. Halimbawa, yung Iglesia ni Cristo, ang gagamitin ko sa inyo, yung Lamsa, 9:5. Wala na. Oh. Ang nakalagay, sabi ni George Lamsa, si Cristo ay Diyos. God over all. Lamsa translation. Oh. Paano pa nila ngayong sisirahin yun eh, pero yun ang gusto nila. Para lang palitawin yung Iglesia ni Cristo. Yung isa naman, para palitawin niya yung Iglesia ng Diyos, yun. Kanya lang, doon sa Iglesia ng Diyos, yung nga, yung unang Korinto, 6:9, yung nagmumura, hindi magmamana sa kaharian ng langit. Eh, paano yung founder nila? Walang ginawa kundi magmura. Tapos sasabihin pa, patay ng ilaw, babasahin ko ang Biblia. Kaya, pero kung ang aral lamang na nakasulat lang sa Biblia po ang gagamitin nyo, hindi naman kayo magkakamali na eh. Eh kasi may sarili silang doktrina. Kaya, ako, kasi ayaw ko na silang umabante. Halimbawa, nakaharap ko Iglesia ni Cristo. Nakaharap ko Iglesia ng Diyos. Antimano, ibablock ko na silang ganon. Kasi ayaw ko na lumawig na bumida pa sila. Ayaw ko ng ganon. Kasi hindi naman ako interesado sa aral nila eh. Hindi ako interesado sa aral nila. Eh kasi doktrina nila,
O meron pang yung Iglesia ni Cristo. Ano nakalagay doon sa kanila pasugo? Lahat ng sermon ng ministro sa akin nagmumula yan. Sabi ng kanilang founder. O. Kaya pag pinopost ko yan, kaya alam niyo po, hindi naman ako hindi naman ako nagmamayabang, nagmamagaling. Basta kung ano yung nakalagay sa Biblia, pinopost ko. Pero kung misa, sila po, yung pinost ko, biblical na, kinokontra pa nila. Kaya, anong pangongontra mo dun sa nakasulat? Oh. Limbawa, nakalagay, ayan o, in Christ alone. Ang tagapagligtas, si Jesus lamang. Yung ibang reliyon naman, aba, isasama pa si Santa Maria. Isasama si Santa Maria. Sabi ko, meron ba nakalagay na Maria dyan? O kaya, umanap naman kayo kaya ng sulat ni Maria na sinabi ganyan-ganyan. Yung gusto nyo palabasin. Ang problema, yung epistola ni Maria, yung sa Lucas, konti lang. At wala naman talaga nakalagay doon. Bawa sabi na, si Maria daw mediatrix. Oh, meron ba sinabi si Maria na siya ay mediatrix? Oh, tagapamagitan, kagaya ni Jesus? Wala rin. Sila lang ang nagsasabi. Ito'y mahirap sa kanila eh. Kasi nga, yun ang kanilang doktrina. Kanino galing? Sa kanilang mga founder. Pero kung ang ginagamit mo, yun lang aral ng Biblia, aba, napakahirap mo tibagin yan. Kasi kapag alimbawa, nag-post ako, sinabi ni Pablo ganito, aba, hindi sila naniniwala. Sabi ko, maghanap kayo na sinulat ni Pablo na kinukontra niya itong post ko. Oh. Ano nga hanapin nila? Di wala. Yan ang ano sa kanila. Ang problema sa kanila, yung sa turo ng founder nila. Oh. Sipin nyo, para daw mabilis ang panalangin mo, kailangan dumahan ka kay Maria. Kasi siya ang anak ni nanay ni Jesus. Wala naman. Kaya sabi ko, sige nga, hanapin nyo nga sa Biblia na sinabi ni Maria ganon. Oh. Tapos sasabihin, bakit si Maria ba Diyos yan o tao? Wala na, hanggang doon na lang sila. Hindi na sila makahabante. Ano pang ihahabante nila? Yun namang Iglesia ni Cristo na sabi niya, sabi ko sa kanya, ano ba si Jesus sa inyo? Diyos o tao? Ba? Kakasagot niya, literal na tao. Saan mo naman nabasa yan kako? Naglatag yung mga talata, wala naman laman. Sabi ko, hindi ko hinahanap kung anong chapter and verse. I-post mo, saan mo nakikita yung sinasabi mong yan? Wala na, hindi na rin nahabante. Yung isa naman, sabi niya, sinasabi ni Jesus ang aking likas na kalagayan ay tao. Oh. Tapos babasahin nila yung 8:40 na sinasabi ni Jesus, ako'y tao. Sinabi ba ni Jesus, ang likas kong kalagayan, tao? Kaya ipopost ko ngayon, yun sinabi ni Pablo, ang likas na kalagayan ni Jesus ay Diyos. Oh, paano mo kayo titibagin niya? Sila sinasabi nilang nila. Wala naman sinabi si Jesus, ang aking likas na kalagayan ay tao. Bakit? Alam naman ni Jesus, hindi siya tao eh. Tatay niyan Diyos. Alam ni Jesus siya Diyos.
Wala kang mababasa na sinabi ni Jesus ang aking likas na kalagayan ay tao. Pero sila, nilalagay yung likas eh. Oh, ngayon, gagamitin ko naman yung likas. Doon sa sinulat ni Pablo. Ito. Ang kanila kasing ginagawa, ito po. Kaya, alam nyo, napakahirap baguhin yung kasulatan eh. Mas maganda, basahin mo lang talaga. Ito. Sabi ni Jesus dito sa King James Version, datapot, o 8:40, datapot ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taho. Taho, ang nakalagay. Sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito ang ginawa ni Abraham mo. Ano nakalagay? Tao. Sinabi ba niya ang likas kong kalagayan ay tao? Kaya sila, linoloko nila eh. Yung mga kapwa-tao nila. Yung miyembro ng Iglesia ni Cristo, niloloko yung miyembro eh. Ang likas na kalagayan ni Jesus ay tao. Tayo babasahin na. Wala naman nakalagay na likas na kalagayan eh. Ito, meron dito, sabi ni Pablo. Oh. Kolosas. Kaya, ewan ko. Kaya nagkakawindang-windang, nagkakabuhol-buhol na. O, Kolosas 1:19. Ito. Sabi ni Pablo, sapagkat minarapat ng Diyos na ang buho niyang kalikasan ay manatili sa anak. O. 2:9. Sapagkat ang buhong kalikasan ng Diyos ay nakikristo sa kanyang pagiging tao. Kaya ang tanong dyan, ano ba likas na kalagayan ng Diyos? Diyos. Ano sabi? Taglay ni Jesus. E di Diyos si Jesus. Yung likas na kalagayan ng Diyos, taglay ni Jesus. Oh. Hindi babasahin mo, ako'y tao. Ba't sinabi ba ni Jesus? Alam ni Jesus, anak siya ng Diyos. Kaya alam ni Jesus siya, Diyos, kaya ng kanyang ama. Kaya nga nung kausap niya yung mga Hudyo sa chapter 8 eh, hindi ganyan ang ginawa ng inyong ama. Kasi sabi niya, ama namin si Abraham. Ang sabi niya, hindi ganyan ang ginawa ni Abraham nang makita ako. Pero kayo, ang totoo, ang gusto ng inyong ama na si Satanas, yun ang gusto nyo, patayin nyo ko. Oh. Ala, pagka ganyan po yung mga... Ngayon, kung wala kang alam, medyo wala kang alam sa Biblia, madali ka nilang, kumbaga sa chess, mamimate ka talaga. Kasi magaling silang magaling sila. Magaling silang manloko. Kaya sabi ko, manloloko kayo, niloloko niyo yung tao. Ba't hindi niyo basahin ang totoo? Ang mahirap, binabasa yung Biblia pagka ipapasok yung gusto nila. Hindi po pwede yun. Kailangan nyo nasa Biblia, yan ang dapat. Bakit? Ipapasok yung... Sige, hanggang dito na lamang po. Mag-ingat kayo sa mga grupong yan na sinasabi ko. Yung Iglesia ni Cristo, at yung Iglesia ng Diyos. Kaya, yan, ang pangalan nila, pareho na silang patay. Si Felix Manalo, patay na. Si Eli Soriano, patay na. Yan ang tinutukoy ko. Iglesia ni Cristo kay Felix Manalo, Iglesia ng Diyos kay Soriano. Yan ang tinutukoy ko. Silang dalawa. Then nakasama yung Katoliko dahil doon sa kailangan isama daw si Maria. Wala naman nakalagay siya. Wala naman sinabi si Maria, isama niyo ko eh. Pero sinasama nila. Ewan ko kanino nila.
Siguro nakausap nila si Maria noon. Alam niyo, nung maging tao si Maria hanggang mamatay, wala pa naman Katoliko noon eh. Paano nalaman ng Katoliko kasama si Maria? Ay, ewan ko. Dumating lang ang Katoliko sa Pilipinas, year 1500 yata o 1600s. Nang dinala ng mga Dominican o Aglipay, kung ano, bahala na sila. Galing sa Espanya, sa Acapulco, bahala kung saan sila galing. Basta sa kasaysayan, mga 1500 yata o 1600 nang dumating sila dito. O, sila Magellan pala. O, may Biblia na eh. Nang dumating sila Magellan dito. May Biblia na. Paano pa nila nakausap si Maria? Ikaw nanonood ng video, kaibigan. Think of it. Sige, hanggang dito na lamang po, ano? Sana huwag kayong magalit. Hindi naman paninira ito. Pinapagmulan ko nakasulat sa Biblia. Like, share na kayo mga nasiyan. Mag-share na kayo ng mag-share. Maganda po yun. Marami kayong matututunan. O, ano ito? Ito po ang programang ang tunay na pagbubulgar ng katotohanan na ayon sa Biblia. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye!